Noong 2012, natutunan ko ang solid financial foundation. Ito yung matibay na alkansya. Paano ba magiging maayos ang ating financial house? And dito, simulan natin sa tamang pundasyon para maging matibay. Parang building na kailangan matibay yung pundasyon para kahit na magka-earthquake or magkaroon ng disaster, talagang matibay yung bahay natin. So, pinakapundasyon ay increased cash flow. I-check natin yung cash flow natin. Ito yung income minus expense, may natitira ba? Kasi itong cash flow natin or yung matitira sa ating income, ito yung palalaguin natin sa asset para ma-build natin to ng tama. And of course, next is healthcare. Ito yung pagkakaroon natin ng healthcare na hindi lang pala short term, meron din dapat tayong long term healthcare kasi pag tayo ay nag-retire, mas kailangan natin ng healthcare. Itong healthcare kailangan natin kasi anytime na magkasakit tayo, meron tayong magagamit at hindi natin kailangang ilabas ang ating lahat ng investment kung tayo ay walang healthcare. And of course, life insurance, kung breadwinner ka na kagaya ko, importante meron kang income protection para something happens to you as a breadwinner, may instant money na makukuha ang ating pamilya para ito yung sasagot sa ating naiwan na responsibility. And manage debt, ito yung kung may utang tayo, importante nakakabayad tayo or kung pwede nga, wala tayong utang. Kasi ang debt, katunog ito ng death. Maraming nai-stress pag palaki ng palaki ang utang natin. And magkaroon din tayo ng emergency fund. Ito yung 3 to 6 months ng ating income, dapat merong laman ng savings account natin. Para in case of emergency, kagaya ng kung mawalan tayo ng trabaho or mag-end yung kontrata natin sa abroad o may magkasakit sa pamilya, meron tayong magagamit na pondo. At hindi natin kailangan mangutang. And of course, investment kasi lahat tayo magre-retire, kailangan meron tayong investment na magbibigay sa atin ng passive income or continuing income. Again, ito yung solid financial foundation at kung gusto mo ma-jumpstart ito, ang maganda rito, pwede nang ma-solve ito ng Kaiser. Ang Kaiser, ang sinimulan ko ring savings program noong 2012. Ito ay meron ng healthcare, life insurance, at investment. Sa Kaiser, nasusolve na yung 3 major financial needs natin. Ito yung pagkakaroon natin ng healthcare, short-term and long-term, investment, at life insurance. And sa Kaiser, 7 years lang tayo magbabayad, 20 years ang maturity. And dito, may 4-way insurance na tinatawag. Una-una, for 20 years, naka-insured ka sa life insurance. ADDB, ito yung accident, dismemberment, and disablement benefit. In case na may maputol na parte ng katawan natin, meron din tayong benefit dito. And waiver of installment or premium due to death or disability. Pag may nangyari sa ating mga breadwinner or tayong plan holder, matatransfer ng fully paid itong plan natin sa ating nilagay na primary beneficiary. And may 85% return of premium. Pag hindi natin nagamit during the 7 years na nagbabayad tayo ang healthcare natin, may return of premium na up to 85% ng binayad natin. And all unused health fund continue to accumulate with interest. Kung hindi ka nagkakasakit or hindi mo nagagamit ang healthcare mo, merong interest ito na nagko-compound kaya lumalaki yung savings natin dito. And never go negative. Ibig sabihin, yung investment natin dito, kung hindi natin nagagamit, hindi to nagne-negative. Worst case, nakikitain ng pera natin dito, 3% per year and maximum 10% per year. Magkano ba ang Kaiser? Dito, depende kung ilang taon ka na. And again, 7 years to pay lang to. Kung ang edad mo ay 10 to 40 years old, ang minimum plan, nasa 2,647 per month lang. At kung ikaw naman ay nasa 41 to 50 years old, nasa 3,529 lang per month ang minimum plan. And kung 51 to 60 years old ka, pwede ka pang humabol sa Kaiser, nasa 4,412 per month ang minimum plan. Again, ang Kaiser ay 3-in-1 na, kaya ito ay tinatawag din natin na level 1 investing. 3 na yung meron ka dito. Merong healthcare, meron ka ditong life insurance for 20 years, at meron ka ding investment. At ito ay 7 years to pay lang, 20 years ang maturity. At kung OFW ka, pwedeng-pwede ka sa Kaiser. We have online application. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com. Bawat Pilipino dapat maging handa sa mga oras na hindi natin inaasahan. Gaya ng biglaang pagkakasakit, dapat may pondo tayo na magagamit
Sa oras ng pangangailangan, dapat may magmamalasakit. At sa pagtanda, walang pangamba, dapat may mag-aalaga. Ganyan mag-alaga ang Kaiser. Yan ang dapat. Ako po si Cheryl Cosit.